nga po, no, ang ating goal is to be Christ-centered. And ang atin pong, isa sa mga values po natin, gaul. Tama? Ano po yung G? God dependence. Kaya pinag-uusapan po natin yung mga bagay na ito para tumimo po sa puso natin yung pagiging dependent natin sa Diyos. Kung ang mga bata po umiiyak when they ask for milk, kung may masakit sa kanila, kung toddler po nagsasabi na, Mama, aray, ouch, ouch. Di ba yung isang pamangkin ko naman po kay Abby, ganun po siya, si Yumi. Di ba nung nailagay niya sa bibig niya yung tiger balm ba yun? O mansanilya? Naisaw-saw niyang ganun. Sabi niya, Mama, ouch. Ouch. Hindi niya pa alam kung ano po yung no? So tayo din po, bilang mga anak ng Diyos, we should be dependent on God through prayer. So kailangan po na tayo ay manalangin sa Panginoon. And prayer is our way to communicate sa ating Diyos. Ang Bible po, ang way ng Diyos to communicate to us. That is why may isang material po no, na na-create. Ang tawag po doon ay speak. No, kung interesado po kayo, pwede ko po kayong bigyan ng kopya, pero para po siya sa follow-up po ng mga bagong Kristiyano. And yung speak po, sinasabi po doon that yung pong yung reading the Bible is inbound call. No, yung papasok, yun po yung tawag ng Diyos sa atin. Kasi yun yung boses ng Diyos. Yung prayer, yun po yung outbound. No, yung kung paano po tayo makikipag-communicate sa Diyos. Ang importante pong maintindihan natin is that prayer is our communication with God. And that is its main purpose. To communicate to God. Communicate what? Communicate what you are feeling right now. Communicate kung anong pangangailangan mo. Kasi kailangan po nating pag-aralan ano po yung ibig sabihin ng prayer. Ano pong ibig sabihin ng salitang pray. Kasi sa buhay po no, ng isang Kristiyano, supposedly, ang prayer and reading the Bible goes hand in hand. Hindi po pwedeng puro pray lang, kailangan may reading the Bible. Hindi naman pwedeng reading the Bible lang, kailangan mag-pray. Bakit po? Kasi magsisik po tayo kay God ng wisdom para po maintindihan natin yung atin pong binabasa. Tama po? Maliwanag po ba? Amen. So again, kung tatanungin ko po kayo, sino po sa Bible ang pinakamadasalin o pinakamapanalangin na karakter na kilala po ninyo? Sino po? Si Jesus. Given na si Jesus po ay 100% God and 100% man by that time. Pero, according to you, according po sa inyo, si Jesus po ang pinaka-mapanalangin. Can you see the irony? Nakikita niyo po yung absurdity ng sitwasyon. That God is who is the most prayerful sa loob ng Bible. Kamusta po ang prayer life natin? Kung si Jesus nagpa-pray, bakit po hindi tayo mahilig mag-pray? Kung si Jesus po nag-spend ng significant time to pray, kamusta po yung ating prayer life? Kamusta po yung time na ibinibigay natin sa prayer? Do we pray para pag tinanong po tayo ng asawa natin, nag-pray ka na ba? Just to be legal na nag-pray ka? Nag-pray naman ako. I pray. O nag-pray ka because it's your way of communicating to God. Now, ano po ang sabi? Ano po yung ibig sabihin ng pray? Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Pray means to pray to God, supplicate, and worship. Bago po tayo tumuloy, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umaga pong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na samahan niyo po kami. Gabayan mo po kami, Panginoon, as we learn your word, as we learn your life, kung paano po kayo, Panginoon, nabuhay dito, paano po kayo nanalangin, Panginoon, and when did you pray, nawa po, Panginoon, ay lahat ng ito maintindihan po namin at magkaroon po ng change sa aming life
Lord, that we may focus our lives in praying, in reading your word, and applying it in our lives, in our families, in our communities, in our country, and in the whole world. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Tayo po yung makakaupo na. So, ibig sabihin po, yung prayer daw, galing po sa salita o ang ibig sabihin po is to pray to God. Actually, when you turn to yung much deeper studies, yung sinasabi po dyan na to pray to God, hindi lang po to God na si Yahweh, but to any God. No? So, ibig sabihin, to someone, authority, kesa sa atin. So, ibig sabihin, it's to pray to God, supplicate. Ano ibig sabihin ng supplicate? Ibigay mo yung pangangailangan mo, sabihin mo yung pangangailangan mo. Yung mga pagano sa mga palabas, di ba, nag-offer sila doon sa Diyos-Diyosan nila. Masama yan, hindi mo dapat yung ginagawa. We should pray to the gods to peace their anger. Diba? So, and then lastly, ano po yung sabi? Worship. So, ibig sabihin, ang prayer, hindi po dapat ang focus niya ay Panginoon. Diba? Yung Panginoon, pagka sobra na yung pangangailangan mo, nagiging Panginoon. Diba? Nagiging slang. Diba? Kasi bakit? Lord, pagkada magpe-pray ka na lang, ang lagi mo lang sasabi, Lord, Panginoon, 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 Panginoon. Anong mararamdaman nyo, no? Meron pong tumatawag inyo, sabihin, Panginoon. Ba akong humingi nito? Pwede ba akong humingi niya? Ano po mararamdaman nyo? Wala po. Kahit ano po sabihin ko, wala po kayo mararamdaman. Di ba nakakalungkot po, no? So again, prayer is one of our worship sa Panginoon. So we do it to worship God para ipakita sa Diyos na siya yung nakakasakop sa atin. And also, for us to be able to tell Him what we need and what we feel. No, a few Sundays back, no, ilang Sunday na po, pinag-usapan natin, si Jesus, may pakialam po siya, even yung pinakamaliliit na bagay sa buhay po natin. So, pag nanalangin po tayo, wag po kayong mahiya sa Panginoon. Pag nanalangin po kayo, hindi po kailangan na para kayong laging ano bang tawag do sa English? Yung declamation. Di ba na pag nag-pray kayo, kailangan talaga, Lord. And kaya nga po, Lord, talagang nagugulumihanan ang aking isipan sa mga dumaraan sa aking buhay at hindi ko po tila maintindihan, Panginoon. Naintindihan niyo po? Kasi meron po mga tao na magsasabi sa inyo, ang prayer should not be like talking to God. Dapat legal yung term na ginagamit. Dapat formal pag nakipag-usap ka kasi you are talking to God, the King of Kings and the Lord of Lords. Yes, I understand. But I also want you to understand that God gave His Son for us to be saved. Ibig sabihin, may pakialam ang Diyos sa personal matters natin. And does God care about how you talk, how you speak? Ibig mo sabihin, yung mga tao na nasa labas, yung mga tambay, yung mga walang pinag-aralan, kailangan nilang mag-aral ng maging formal para lang makipag-usap sa Diyos? Wag po nating ikahon ang Diyos sa kahon ng isip po natin. Because God is bigger than any one of us. God is greater than us. So, ano pong gusto kong sabihin? Talk to God in the most comfortable way. Huwag naman pong parang bastos kayo makipag-usap, but alam niyo po yun, Hi Lord, good morning. Kayo po ba, kunyari mag-asawa po kayo, ganun po ba kayo pag may request? Love, pinakamamahal. Alam mo, sa totoo lang, ngayon, kinakailangan ko kasi talagang magbayad ng bills. Maaari bang pagdamutan mo ng bigyan ako ng 500 para mabayaran ng ating mga... Ano po pinapakita po nun? Di ba, ang daming paligoy-ligoy, ibig sabihin, hindi po kayo close. Naintindihan niyo po? So, kausapin po natin nang galing sa puso ang ating Panginoon. So, tingnan po natin, dahil sabi niyo po, si Jesus po, yung pinakamapanalangin Bible character. And I also believe that. No? Second po dyan siguro si Daniel.
Si Daniel, na nagpe-pray kahit nakakainin po ng leon. Diba? Nagpe-pray pa din. Pero si Jesus. So pag-usapan po natin ang buhay ni Jesus and yung prayer life ni Jesus. Kasi gusto po natin at the end of the day, we are to be like Christ. Tama po? We aim to be like Christ. Tapikin mo po yung katabi mo, sabi mo, we aim to be Christ-like. Sige, we aim to be Christ-like. Wala na pong iba. Hindi po Zorel-like. Kasi pag ako po ginaya nyon, sayang lang po yung panggagaya nyo. No? Kasi si Jesus lang po ang karapat-dapat na gayahin. Okay po? Sige. So, tingnan natin yung prayer life ng ating Panginoong Hesukristo. Number 1, Jesus prayed in the morning and evening. Okay po? Paliwanag. Jesus prayed in the morning and in the evening. Sabi po ng Mark 1 verse 35, and in the early morning. Huwag na po muna nating basahin lahat. Basahin lang po natin yung in-underline ko. And in the early morning, Jesus got up, prayed there for a time. For a time means significant time. Hindi po parang lumuhod tapos, thank you Lord, good morning, bye-bye. No? Ibig sabihin, nag-spend ng time, significant time si Jesus to pray in the morning. Ngayon, basahin po natin. And in the early morning, ano po sabi? While it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place and prayed there for a time. Jesus is showing us a model kung paano po tayo o paano po natin dapat umpisahan ang atin pong araw. We pray habang madilim pa. Sa tingin niyo po ba madali po yung ginawa ni Jesus na gumising po ng madilim pa? Most probably mga 4, di ba? 3, 4, 5, medyo maliwanag na po yan. Pero 4, most probably, tumatayo na po si Jesus. Ano pong ginagawa? Umalis po siya sa bahay, nagpunta po siya sa isang secluded place. Sa time po natin ngayon, meron na po tayong mga kwarto na pwede pong panalanginan. Tama? Hindi na po natin kailangan lumabas pa. Kasi actually ngayon sa labas, may mga CCTV na po ng ganong kaaga. Diba? Alam niyo po yung CCTV? Yung kapitbahay niyo po na nang chichismis po ng ano. Diba? Alam nila kung anong nangyayari sa lahat. So hindi niyo na po kailangan lumabas. Minsan find lang po kayo ng secluded spot sa inyong bahay and pray there. That's already good. No? So, pinapakita po natin again ng Panginoon that for us to start our day, we need to start it with a prayer. Imagine, even Jesus, the King of Kings, and the Lord of Lords, our Savior, prayed in the morning. Kada umaga nananalangin ang Diyos. So, if you want to be like Christ, ano pong kailangan natin gawin? Pray. In the morning, while it is still dark. Kaya lang minsan, sa trabaho, napagod po kayo, napuyat, hindi po kayo nakakabangon. Ang importante po dito, you start your day with a prayer. Do not start your day with anything else other than praying. Madali po ba to? Hindi. Lalo na kung hindi mo siya habit. Tama po? Pag habit mo na siya, madali na siya. So, it starts with obligation. You obligate yourself. Kailangan kong mag-pray sa umaga. Hanggang sa masanay ka na, mahirap pa ba? Hindi na. Sa umpisa lang siya struggle. Tama po. Sana ang ina-aspire po natin, bukod po sa magkaroon ng magandang kinabukasan, is magkaroon din po ng magandang prayer life. Napanood nyo na po yung War Room? No, ang ganda po, di ba? So sana mapanood din po nung iba. It's about, hindi ko na po sasabihin kung ano, but it focuses on praying. No, ano yung importansya ng prayer sa married life? Di ba? Kaya kayo madalas nag-aaway kasi baka hindi kayo nagpa-pray together.
Baka hindi kayo nagpe-pray mag-isa. Bakit maraming kaguluhan sa buhay mo? Kasi hindi kayo nagpe-pray. Hindi ka nagpe-pray. Sabi ko nga po sa inyo, ang buhay po ng tao, ang paglago po bilang Kristiyano, hindi po yan parang a little bit of this, little bit of that, parang gumagawa ka ng chemical. Hindi po. Ang sikreto po sa paglago bilang isang Kristiyano ay mag-pray at magbasa ng Bible. Wala pong iba. Pagka nag-level up na po kayo doon, magdadagdag na po kayo. Ano po yung idadagdag nyo? Fasting. Tama? Para nakita ko po yung may nagsasabi po, worship. Di ba? Dadagdag ka na, kumakanta ka na. Dati pray lang, ngayon kumakanta ka na. Tapos discover mo, meron ka palang boses na pwede mong gamitin para sa Lord. Di ba? Ngayon magpapagamit ka na. Alam niyo po yun? Level by level. Bilang mga Kristiyano, hindi po pwedeng manatili tayo sa level 1. Kasi even with years, pagle-level up po tayo, kahit mabagal, ang importante, nadadagdagan po tayo. Maliwanag po? Okay. So ano pong next na verse? Sabi po dyan, Matthew chapter 14, verse 23, after he had sent the crowds away, he went up to the mountain by himself to pray. And when it was evening, he was there alone. So si Jesus po, pati gabi, nananalangin. So hindi lang po tayo dapat daw pala nananalangin sa umaga. Nananalangin din daw po tayo sa gabi. Alam niyo po, nung bata pa po ako, lagi ko pong inaasar yung nanay ko. Kasi nagpe-pray po yan sa umaga at sa gabi. Nagbabasa ng Bible sa umaga at sa gabi. Tapos sa hahayo po yan, sasabihin ko sa kanya, hindi ka ba lalampas sa langit niya? Pero nung tumanda na po ako, nagpapastor na po ako, sabi ko, yun pala yun talagang dapat na ginagawa ng Kristiyano. Kumbaga, sa isang relationship, bare minimum pala yun. Yung dapat na nagbabasa ka ng Bible morning and evening, nagpe-pray ka morning and evening. Yun pala yung bare minimum ng pagiging Kristiyano. So if you're not doing it, we need to repent, no? Baguhin yung isip natin and start our prayer lives together. No, kasi ang buhay Kristiyano po, yung church, we are on the same journey. Hindi po tayo magkakaribal dito. Hindi po tayo pagalingan, aasan. Tulungan po tayo dito pag struggle. Sama-sama po tayo, tutulungan po natin. Alam niyo po yung nana, paano ka napunta sa nana, pastor? At least ito, alam ko yung sasabihin ko ngayon. So yung nana po, yan po ay mga white blood cells. No? Na nilabanan, tama? Yung buti na lang, may nurse dito. Tapos may radtech pa sa likod. So sabihin nyo na lang kung mali yung sasabihin ko. Yun po ay mga white blood cells na lumaban sa impeksyon at namatay. Tama? Okay. So ganun po tayo dapat. Para po tayong merong immune system dito. Kapag meron pong isang nahihirapan, tulong-tulong po tayo para mahila po siya pataas, para mahila po siya palayo doon sa kadiliman. Pag meron po kayong kapatid na nakikita na naglulublob sa kasalanan, hindi po para pag-usapan pa po natin siya. Ang kailangan po natin pag-usapan, paano po natin siya maibabalik sa Panginoon. Yun po ang dapat na ginagawa ng church, yung body of Christ. Hindi na po natin dapat isipin yung judgment or whatsoever. Ang dapat na iniisip natin, paano kaya natin maipababalik yung dati niyang sigla sa Panginoon? No, meron pong mga kapatiran, minsan, parang yung, na parang nalulungkot na o parang lumalayo na po sa Panginoon, nawawala na. Ano pong ginagawa natin? Pinupuntahan po ba natin sila? Kinakamusta po ba natin sila? Yun po yung dapat nating gawin. Okay po? So again, we need to pray in the morning and the evening because Jesus did it as well. So, ito po, pinapakita lang sa atin that when Jesus was still ministering in this world, Jesus started his day with prayer and ended it with prayer. So, ganun daw po natin dapat umpisahan at tapusin ang ating gabi.
sabihin nyo sa akin, pastor, nag-umpisa rin naman ako sa prayer eh. Kasi tinutuloy ko po yung prayer ko nung gabi kasi nakatulog na po ako eh. Di ba yung amen mo sa umaga na? Ay, nagpa-pray pala. Amen. Di ba? Okay. So next. Number 2, Jesus prayed, ano po sabi? Regularly. Ibig sabihin, hindi po nagpe-pray si Jesus pag naisip lang niya. Jesus prayed in the morning and the evening regularly. Ano po sabi dyan? Tingnan po natin yung ating mga Bible sa Luke chapter 5, verse 16. Sabi dito, but Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. Si Jesus po, iniiwan po niya yung kanyang mga disciple and He will pray. Every day, no? Every morning, every evening, Jesus will always pray. Ibig sabihin, this passage, no, pinapakita po sa atin, yung Luke chapter 5, pinapakita po sa atin that Jesus would go out of His way, go to wilderness, and pray. Pray not just once, not just every Monday, but pray regularly. Okay po? So, pinapakita lang po sa atin dito ni Jesus that a prayer habit is very important when it comes to living our lives as Christians. Bilang mga Kristiyano, dapat regular po tayong nananalangin. Hindi po tayo dapat from regular nga naman, no? Breakfast, lunch, dinner, minsan may merienda pa. Kaya lang pag midnight snack, baka hindi na nagpe-pray eh. Kasi Lord, boundary na midnight snack na to eh. No? So, yung sinasabi po dito is, yung kagaya po nung prayer ni Jesus kanina, in the morning, in the evening, you seclude yourself. No? Ibig sabihin, nakikipag one-on-one ka kay Lord. Huwag ka lang laging makipag one-on-one dun sa mga nakaka-trash talk mo sa ML. Di ba? Makipag one-on-one ka sa Panginoon. Kasi yun po yung pinaka-importanting one-on-one eh. Hindi po one-on-one sa basketball, hindi po one-on-one sa Dota, hindi one-on... Alam niyo po yun? Ang importante po is our one-on-one with God. Kasi doon po natin matututunan yung maraming bagay. Doon po natin mas maririnig yung boses ng Diyos. When we only listen to His voice. When you are alone with God, you know that God is talking to you. Okay po? So, naalala niyo po yung James chapter 4, verse 3. Sabi dyan, you ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Bakit po, ito pong pagpapray regularly, tinuturo din po sa atin ito na, again, gawin siyang habit. And because of that, pinapakita din po sa atin, no, it gives us time with God, but it also helps us discern and know God's heart. Ang prayer po, when it is done regularly, nangyayari po, tumataas po o gumaganda po yung discernment natin kung alin ang boses ng Diyos o hindi. Alin ang will ng Diyos o hindi. Kaya nga sabi sa James chapter 4, hindi natin nare-receive yung ating mga ipinapanalangin. Bakit daw po? Kasi we do it out of our lusts. Yung lust po, hindi po ibig sabihin lang yan ay libog. Yung lust po na sinasabi dyan, lust of the eyes, lust of the flesh, yung mga passion ng puso natin. Kaya tayo nagpa-pray because of our selfish desires. We pray for work. Bakit? Para makagala. We pray for, alam niyo, a raise. Bakit? Para makabili ng bagong iPhone 15 Pro Max. We pray for an opportunity. Bakit? Kasi gusto natin, maging maganda yung buhay natin para hindi na tayo, alam niyo po yun, tawanan ng ibang tao. Mali po ba mag-pray na magkaroon po ng opportunity, magkaroon ng trabaho, magkaroon ng sweldo, magkaroon ng raise? Hindi po.
Nagiging mali po yun because ang thrust ng ating prayer ay hindi po yung will ng Diyos sa buhay po natin, but yung will natin. Isang bagay na napatunayan ko sa buhay ko, ang Diyos ang magpo-provide sa atin. Regardless kung anong sitwasyon po natin. Paano ko po nasabi? Nakwento ko na po sa inyo, paano po nanganak yung asawa ko, nakwento ko na po sa inyo yung provision para sa baby ko. And ngayon, buong tapang po namin inilabas yung bata. Diba? Kasi naniniwala po ko na if we honor God, God will honor our faith. Tama po. And I believe that the Lord will protect my family. Kahapon, nagpe-pray po ako, naisip ko lang, Lord, kasi nakita ko po yung diaper po niya. May mga supply pa naman, pero syempre parang bilang magulang po, no, gusto mo na hindi mawalan yung bata. So nagpe-pray po ako, sabi ko, Lord, bibili na ako ng diaper. No, kaya lang, si Zion po kasi, sa isang pambihirang pagkakataon, hindi ko po alam kung ba't palaki po siya ng palaki sa maikling oras. No? Ang haba na po niya. So, naisip ko po, sabi sa akin ni Mimay, pag tumatagas na daw yung poops tsaka yung ihi, ibig sabihin, it's time to level up. No? Ibig sabihin, from maliit na diaper, kailangan ng mag-small diaper. So, nag-iisip pa lang po ako. And then, kahapon, may dumating pong bisita sa bahay namin. At sabi niya, meron akong bibigay kay Zion. Diaper na small, at meron pa pong ibang extra. So, ano pong gusto kong sabihin? Naalala niyo po, sabi ko noon, aligaga ako kasi hindi ko alam kung anong gagastusin namin para sa panganganak ng asawa ko. And yet God gave yung pong pangangailangan nung nandyan na po yung panganganak. And alam niyo po, ngayon naniniwala na talaga ako, so, from the bottom of my heart, that when God gives you a vision, God will give you provision. He will see through it. Tatapusin ng Diyos yung plano niya sa'yo. Tatapusin ng Diyos kung ano yung binigay niya sa inyo. Kaya nung nag-uusap po kayo mag-asawa, anong gagawin natin? Kasi siyempre bilang magulang gusto po natin, di ba, naka-place ng maigi yung future ng anak natin. Sabi ko lang po sa asawa ko, hayaan mong dumating si Zion. Tsaka bubuhos ang blessing pagdating ng bata na yan para sa kanya. And true enough, up to this day, the Lord has provided para po sa batang yan. Maniwala man po kayo sa hindi, napakaliit pa po ng ginastos namin para sa damit niya, sa diaper niya, and everything. Kasi God uses people to provide yung damit niya, yung, ano matawag doon? Yung butis ba yun? Tsaka yung mga mittens, di ba? Yung pang ganun po. Hindi ko na maalala yung tawag. Swaddle. So, God provides. So, ibig sabihin po, kaya hindi sinasagot ang ating prayer because of our hearts. Mali po yung desire ng puso natin. No? Kaya tingnan nyo po, praying every day changes our hearts towards our intention. No? As we pray more, as we pray to God, lalo pong nagbabago. Kasi di ba nabde-develop nga yung discernment? So madidiscern mo na, ay mali pala yung desire ng puso ko. Kasi mali yung panalangin na ibinibigay ko. Kaya pala hindi dumadating kasi mali yung laman ng puso ko, mali yung panalangin ko. And alam niyo po, sabi ng John chapter 14 verse 13, and whatever you ask in my name, this I will do. Ngayon, because of your discernment, magbabago na ngayon yung tingin mo rito. Tama? Kasi ang isip natin, sabi mo, Lord, ask in your name, and it shall be given to me. Ibig sabihin, everything under the sun, I can ask, and you will do it for me. Gusto ko pong sabihin sa inyo na ang operating word po din is ask in my name. In my name. Question, will you ask in Jesus' name for something, para sa isang bagay na hindi po kaaya-aya? Hindi po, di ba? You will ask in God's name things that are righteous. Things na
bring glory sa Panginoon. In everything that you do it all for the glory of God. When you pray, should bring glory to God. Naintindihan po nating maigi? So, ibig sabihin, kaya po sasagutin ng Diyos so that my Father may be glorified in the Son. No, sa pamamagitan po ng pagsagot ni Jesus sa mga panalangin po natin, mag-glorify po ang Diyos Ama. Paano mag-glorify ang Diyos Ama kung ang panalangin mo manalo sa loto? Manalo sa slot machine. Lord, pag nanalo ko dito, more than 10% ang ibibigay ko sa iyo. Baka po may nag-STL pa ha. Wag po kayong magsugal. Mali po 'yon. Maliwanag po. So again, because we pray regularly, we discern God's will, and now this verse becomes clear that what we ask in God should be aligned with God's will. Kaya yung sabi sa Psalm, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ano po nangyayari? We delight because we want the Lord to give what we desire. Nalimutan natin na yung isang salitang delight is not just to indulge God, no, na magbasa ng Bible, mag-pray, but delight means to be contented in God's presence. No, that what you long for is God. So now yung desire mo is God, so He gives you that desire. He answers your prayers. Now, yung prayer mo is now aligned with God's will. So, hindi po siya whatever you desire. Di ba na parang, sabi ko nga po last time, di ba na yung in Jesus' name, parang nagiging genie. Di ba? Ferrari, in Jesus' name, aking ka. 1.2 million na bahay, in Jesus' name, aking ka. Bagong motor, aking ka, in Jesus' name. Ginawa na po nating magikero si Lord, di ba? Magic touch, lahat. In Jesus' name, akin yan. Napunta ka ng Mac, di ba? Himasin mo ngayon yung yung bagong iPad. Worth 1,000. In Jesus' name, mapapasaking ka. Bakit? Bakit? Tama? Kung meron namang mas mura. Joke lang po. Baka kami, madali na po ng naka-sponsoran na po kami ng Huawei. Pagka ginawa ko pa yun, no? Pero yun po, we don't do that. Hindi po genie ang Panginoon. Ang Panginoon po ay God. God that we serve. A God that we love. Okay po? So, Jesus prayed regularly. Number 3. Malapit na po tayong matapos. Jesus prayed before, ano po sabi? Before doing a miracle. Ito pong time na ito po yung time na bubuhayin niya si Lazarus. Ito pong Lazarus na to, tsaka yung isang Lazarus sa parable, hindi po parehong tao. Magkaiba po ito. Si Lazarus po na ito, nabubuhayin, kapatid po ni Mary and ni Martha. So baka mamaya isipin nyo, bakit patay na to si Lazarus dito, tas mahirap siya? Diba? So magkaiba po yun, magkaiba po yung kwento na yun. So ito po, yung time na to, bubuhayin ni Jesus Christ si Lazarus. Ano po sabi niya? So they removed the stone, and Jesus raised his eyes and said, ano po sabi niya? Father, I thank you that you have heard me. Ibig sabihin, he prayed to God, di ba? Tumingin siya sa taas, and he prayed, Father, thank you for you have heard me. Ibig sabihin, Panginoon, salamat kasi sinagot mo na yung akin pong mga panalangin. If Jesus, the Lord of Lords and the King of Kings and the Savior of this universe, prayed before ministering, prayed before performing a miracle, why are we not praying?
Why are we doing ministry without prayer? Without, alam niyo po yung pangit na prayer life? Bakit po tayo nagsuserve kay God with a prayer life na 5 minutes a day lang po tayo mag-pray? Bakit, Pastor? Does length qualify o yung panalangin? Yes. The more we pray, the more we hear God, the more we voice out to God, the more we build a relationship with God. Sige, kayong mag-asawa, subukan nyo, 3 minutes lang kayo mag-usap kada araw. Ewan ko lang kung hindi talagang sakaling ka ng asawa mo. Diba? Hindi nga. Bilang tao, we long for a longer communication with our partners, with our friends. Pero pagdating sa Panginoon, we just give Him 30 seconds. Diba? Okay na yan, Lord? Tulog na ako, talk na ako, 19. Gracious ka naman, Lord. Merciful ka naman, Jesus. Tama po. When it's about us, when it's about me, kailangan mahaba. Pero when it's about God, okay na yan. Gracious naman si God. Naintindihan po natin. Spend time with God. Don't do ministry without praying. So, ibig sabihin, sa mga ministro ng Diyos, sa mga tumutugtog, mga nag-e-MC, kaya nakaka-bless po yung sinabi ni Jasper kanina, di ba, na nagde-devotion pa daw po siya. It is time. No, tingnan niyo po ang mga balita ngayon. Papangit na ng papangit ang mundong ito. If we are not spent with God, where are we spending our time? Tandaan niyo po, ano pong laman ng puso niyo, yun po yung lalabas sa bibig niyo. Kung ano pong binababad niyo sa isip niyo, yun po yung nagiging isip niyo, nagiging mindset niyo. Kaya huwag kang magtaka kung ang lagi mong iniisip, yumaman, lahat na lang ng bagay para sa pera gagawin mo. Tandaan niyo po that money is not the root of all evil, but the love of money is the root of all evil. Why do we love money so much? Because we're desperate. Because we do not spend time with God. Nakakalimutan natin that God owns this world. And ano pong sabi ng salita niya? And my God shall supply all, ano po sabi doon? All my need according to His riches and glory. Ano po bang pag-aari ng Diyos po natin? Yung universe. Yung buong sangkatauhan. So ano pong ibig sabihin? Pansinin niyo po sa Bible. Yung kwento po ni Elijah. Paano po sinupply ng Diyos ang pangangailangan niya sa pamamagitan po ng waiter? Hindi po, di ba? Hindi nga tao nagpapadala ng pagkain sa kanya. Ang Tagalog po ba? Yung uwak, buitre. Iba pala yung buitre, no? Yung uwak ang nagdadala. Alam po natin na ang uwak ay scavengers. Tama? So nangunguha po yan ng pagkain. Pero, yun po yung ginamit ng Diyos para magdala ng pagkain kay Elijah. Ano pong pinapakita nun sa atin? It shows us that God is in control of everything. That God can use anyone to supply our needs. So because of that, we do not love money. Yes, we need money. Yun po ang katotohanan. Hindi po yan pwedeng pabulaanan. Hindi po pwedeng imali. Talagang kailangan po natin ng pera para mabuhay sa mundong ito. Dahil hindi ka naman pupunta po sa 'di ba, sa tindahan tapos may dala kang Bible. Pabili nga po ng isang plastic ng Pampers. Bali ganito po sir eh. Salita po ng Diyos ang ibabayad ko sa inyo. Hindi po. Kasi ang realidad ng buhay, meron po tayong pangangailangan. May pangangailangan po tayong physical, mental, spiritual, psikolohikal. Diba? And lahat ng pangangailangan pong yun, ipoprovide ng Diyos para po sa atin. Paano ko po nasabi? Sabi doon, is that transcends everything. When we trust Jesus, bibigyan niya po tayo ng kapayapaan. And yung kapayapaan po
ay isa sa pangangailangan natin para sa ating mental health. Pag wala kang peace, hindi ka makakatulog. Lagi kang, di ba? Isip ng isip. So, you want peace? Pray. You want peace? Read the Bible. Bakit? Bakit naman sa read the Bible? Kasi makikita mo yung promises ni God. Pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi mo alam kung ano yung mga pinangako ng Diyos. Di ba, kunyari po, ito lang po. Kunyari, umattend silang lahat. Kayo, hindi kayo umattend. Tapos, nung umattend po kayo, namigay po ako ng mga voucher. Kunyari lang po baka mamaya singilin niyo po ako pagdating sa baba. Kunyari, nagbigay po ako ng voucher. 10,000, bibigay ko sa inyo each kapag ka nagpunta po kayo next week sa bahay po namin. $10,000 each sa inyo po. No? So, ako, may pangako sa inyo. Dahil hindi sila nagtanong, hindi sila pumunta, alam ba nila yon? Makiklaim ba nila yon? That is why we need to read the Bible so that we know God's promises. Kasi we cannot remember God's promises. We cannot claim God's promises without knowing it first. So kaya, kailangan mong basahin ang iyong Bible. Maliwanag po? Number 4, Jesus prayed before making important decisions. Bago po gumawa ng importanteng desisyon si Jesus, nag-pray daw po muna siya. Luke chapter 6 verse 12 to 13. Now it was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer with God. And when day came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also named as apostles. Importante po ba yung desisyon na to? Yes. Because ito yung mga tao na pipiliin niya na mag-journey sa kanya together. Pastor, kung nag-pray siya, bakit pinili pa rin niya si Judas? Alam niya palang Judas yun eh. Di ba? Kaya magbabayad po kayo sa sa tricycle tsaka sa jeep. Di ba? Sabi doon, God knows who does not pay. Diba? So, wag po kayong maging Judas. Pero, nag-pray po si God o si Jesus bago po siya pumili. If Jesus prayed before making a big decision, bakit po hindi po tayo nagpa-pray bago po tayo magdesisyon ng mga malalaking bagay sa buhay po natin? Ibig sabihin, Jesus is showing us an example that when big decisions ay pumunta po sa atin, we need to pray for it. Sabi niya dito, he prayed the whole night. Buong gabi nananalangin si Jesus. No? And nung dumating ang araw, nag-decide po siya. Bakit? Kasi malinaw na, nag-usap na sila ng Diyos. Kaya madalas, pagka nagdesisyon po tayo, mali. Kasi hindi po tayo nagpa-pray. Hindi po natin pinagpe-pray yung atin pong desisyon. So again, brothers and sisters, do you want success? Pray. Sa buhay po natin, marami pong pagkakamali. We learn from it. But we pray. Para po sa susunod, malesen yung ating mga pagkakamali. Let us pray. Every aspect of our lives, let's pray. Every decision that we make, let's pray. Wag lang po kayo pupunta ng Jollibee tapos sabay, Lord, anong gusto mong pakain sa akin dito? O kaya pagka magbibihis ka ng linggo, Lord, anong gusto mong idamit ko rito? Alam naman po natin kung ano ang nakakalugod na damit para sa Panginoon. Tama po. We give God our best. Kasi even our appearances should represent our worship sa Panginoon. Every Sunday. So, ano pong next? Number 5. Jesus prayed when He was about to suffer. No, nung ipagkakanulo na po siya ni Judas. 'Di ba? Siya po ay pumunta sa Garden of Gethsemane
At nagpray. Ang sabi dito, yan na nga, hindi napalitan. Then Jesus came with them to a place called Gethsemane and told his disciples, "Sit here while I go over there and pray." And he took Peter and the two sons of Zebedee with him and began to be grieved and distressed. Then he said to them, "My soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch with me." And he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, go. "My Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will." And he came to the disciples and found them sleeping, and he said to Peter, "So you men could not keep watch with me for 1 hour." Isipin niyo po yun, no? May pong description na sa sobrang hirap daw po nung panalangin na yun, pinawisan si Kristo na parang dugo yung pawis. And alam niyo po, ang alam ko, may medical condition na ganun eh. Nalimutan ko lang po kung ano yung medical condition na yun. No, sa sobrang stressful nung nakita ni Jesus na mangyayari sa kanya, nahirapan po siya. And ano pong prayer niya? "Lord, kung pwede lang na hindi ko na to gawin, alisin mo na to sa akin. But your will be done." When you are suffering, what do you do? What do we do when we are suffering? Minsan, pag tayo po ay nagsasuffer, tama naman pong malungkot ka, nagsasuffer ka eh. Tama naman pong mag-emote ka kasi nagsasuffer ka. But remember that when you are suffering, pray to God. When do you pray? When it's hardest to pray. Kailan ka dapat mag-pray ng hard? Kapag ayaw mong. Kasi yun yung time na kailangan mo ng prayer. Pinipigilan ka ng dyablo para mag. So, kapag nahihirapan ka, pray. Kapag mahirap mag-pray, ang sagot, kapag ayaw mo mag-pray, pray. Yun po ang katotohanan ng buhay nating mga Kristiyano. Number 6, this is the last. Jesus prayed while on the cross. His first prayer, at about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice saying, "Eli, Eli, lema sabachthani." Ang ibig sabihin po noon, my God, why have you forsaken me?" So, yung ito pong passage na ito, pinakita po sa atin that Jesus prayed to God, na siya po, feeling po niya, he was alone. That God left him. And most probably, God, di ba? God did not leave Jesus Christ. Nasasabi lang po yun kasi parang nagkaroon daw po ng konting gap dahil yung kasalanan ng tao, iniatang sa kanya. And yung description na ibang tao, hindi daw kayang tumingin ng Diyos kay Jesus kasi because of sin. But that is a bad representation and bad, alam niyo po yun, bad theology na isipin na hindi kayang tumingin ng Diyos kay Jesus. Because the Father and Jesus are one. So, pero nagkaroon lang daw po ng maliit na parang disruption lang connection, no, because of that sin. That is why Jesus cried out, "Lord, my God, why have you forsaken me?" No? If Jesus felt this, if you feel alone, pray. No po? When people betray you, pray. When people talk about you, pray. 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 Pray to God. Pray to Jesus. Yun po ang ating sagot sa atin mong pinagdadaanan. Nakakainis lang pong sabihin o marinig no, na pag sinabihan po kayo, kulang ka lang sa prayer. Kaya ka dumadaan dyan. Mainis ka kung talaga nagpe-pray ka everyday. Pero wag kang mag-inis kung hindi ka naman nagpe-pray. Tama? Nagagalit tayo pag sinabihan tayo kulang sa prayer, eh hindi naman pala talaga tayo nagpe-pray. Hello? Number 2, Luke chapter 23, verse 34, Jesus was saying, "Father, forgive them,
for they do not know what they are doing. Pinako siya sa krus, binugbog, sinaktan. And yet, ang sinasabi ng Diyos, forgive them. Jesus was crying out to God, Lord, patawarin mo tong mga taong ito, hindi nila alam ang ginagawa nila. Imagine you being there. Diba? Kasi tayo ang dahilan kung ba't siya napako eh. So we are one of those people. Pero sabi ni Lord, Lord, my God, even though I feel alone, please, forgive them. For they do not know what they are doing. Even to the point of death, Jesus was gracious, praying for us. Praying for those people na nagpapako sa Kanya, nagpahirap sa Kanya. So ano pong ibig sabihin? Pray that the people na gumawa ng masama sa inyo, alam mo, naisip ko, wala pong ibang best revenge para sa isang taong nanakit po sa inyo, kundi maging Kristiyano. Alam niyo po, pangit po pakinggan, no? Pero bakit? Kasi every day maiisip niya na mali yung ginawa niya kasi binabago na siya ng Panginoon. Diba? Maiisip niya. Ako po kasi naiisip ko yung mga ginawa ko before. Lagi po yun nagre-replay sa isip ko. Lahat ng kalokohang ginawa ko, naisip ko. And I will always cry, Lord, I'm sorry. Bakit ko ba ginawa to? Sabi nga nung dormmate ko dati, sising alipin. Alam niyo po yun? Yung term na sising alipin. Hindi niyo po alam yung sising alipin. Di ba yung mga alipin po, pag nagsisi sa, sorry, dali. Ganun po. Regret. Yun po ang mararamdaman niya every day. So let us pray, let us mediate for these people, no? Yung mga nanakit po sa atin, yung ipag-pray na, na, Lord, sana umulan ng aspre sa bahay nila. Lord, sana paglabas niya, mahulugan siya ng piano. Diba? Lord, sana talaga yung grand piano, yung solid na nakahoy yung tumama sa kanya. Huwag po nating ipag-pray na may mangyaring masama sa mga taong gumawa po sa atin ng masama. Let us be like Christ. Pray for them that the Lord will work in their lives so that God will enter into their life and change them. Mahirap po, no? Di ba? Mahirap po manalangin na yung kaaway po natin maligtas. Parang si Jonah, di ba? Si Jonah ayaw niyang ibalita eh. Kasi alam niya yung karakteristik ng Diyos. That God is the God of justice, but also the God of love. God is merciful. Kaya nga sabi niya sa Israel, di ba? If my who are called by my name will repent, God is not just giving us second chances, third chances, fourth chances. God is giving us a lot of chances. Umisip po kayo ng isang kasalanan na hindi nyo mabitawan. O sabihin na natin nabitawan nyo na, pero bago nyo nabitawan, ilang beses nyo inulit. At ilang beses nyo sinabi, Lord, di ko na po uulitin. Nung sinabi ni Jesus kay Peter, forgive 70 times, 7 times, hindi po yun dahil si Peter yung dapat patawad nun. Pero, yung basis po nun ay mismong si Jesus. Kasi yung forgiveness ni Jesus para po sa atin, it overflows. Kaya nga, may mga tao nagsasabi, you cannot outgive God. Kasi una sa lahat, binigay na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Pangalawa, ang Diyos hindi na uubos ang pagpapasensya po sa atin. Kaya lang, sometimes, dahil sobrang kulit mo na, pasensyoso sa sayo, so para hindi ka na dumire-diretso, iuwi na lang kita. Dito ka na lang sa piling ko, at least dito, hindi ka na magkakabali. Diba? And then finally, Jesus, crying out with a loud voice, said, Father, into your hands I entrust my spirit. And having said this, he died. Even
sa dulo ng kanyang buhay, Jesus prayed and committed His Spirit to the Father. Takot po ba kayong mamatay? Takot po kayong maiwan yung mga nandito sa lupa? No, death, alam na po natin yung security natin. No, pwede na po ako mag-artista ngayon eh. Pag inisip ko po na kunyari, mamamatay ako tapos may iwan po yung asawa at anak ko, naiiyak po ako. Naiiyak po ako kasi sabi ko, Lord, alam ko namang dakila ka, alam ko namang kaya mong i-provide yung pangangailangan ng asawa ko tsaka ng anak ko. Pero parang yung naiiyak na nga ako. Pero yung araw na mawawala po ako, nagpa-play pa lang sa isip ko na mahirapan si Abby, alam niyo po yan sa araw-araw. Naiiyak na po ako. Pero sabi ko sa kanya lagi, kasi alam niyo po, dumadating po yung time na may mga gabi na hindi po ako makatulog. Kasi natatakot po ako na baka hindi na ako gumising. And again, I'm not afraid of, alam niyo po yun, death itself. But yung effect. Pero sabi ko lang sa Panginoon, Lord, kung kukunin mo na ako, wala naman ako magagawa. Ako, bahala sa pamilya ko. So alam niyo po yun, that's our spirit to God. And let God use our lives to the fullest. Po tayong magtabi ng buhay po natin. Kasi sabi, whoever loves their lives will lose it. Sobrang pag-iingat mo, ayaw mong magpagamit sa Panginoon, gusto mo gawin yung ginagawa mo sa buhay mo. Kaya minsan magtataka kayo, nag-exercise naman niya. Ba't namatay? Hindi ko po sinasabing pabayaan po ninyo yung katawan ninyo tapos maglingkod kayo sa Diyos. Hindi po yun, it doesn't exempt you. Doing ministry, spending time with God doesn't magically protect your organs from the things you eat. No, kaya nga si Mama G po, di ba, nagka-high blood po siya dati. High blood ka pa rin ba kaya? Hindi na kasi na siya eh. No sugar. And then finally, Jesus teaches His apostles to pray. Ito po ay a famous prayer, tama? Matthew chapter 6 verse 9 to 13, ano po sabi dyan? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom, thy will be done, on earth as it is in heaven. And give us this day our daily bread, and forgive us for our trespasses. And, okay? And then, yung dulo po, pagka pinipray po yan sa ibang lugar, meron pa, so help me God. So ano pong bottom line ng prayer na ito? The bottom line of this prayer, Jesus is teaching us that we are to worship God through our prayers. Tama? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Hallowed be thy name, thy kingdom come. And then, pray God's movement to happen in this world. Diba? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. And then, pangatlo, pray for your needs, your daily need. Needs po, hindi po wants. Minsan, may extra binibigay si God wants, no? Ganun ka-sweet si God sa atin. Even our wants sometimes, He indulges us. Pangapat, pray for forgiveness and the ability to forgive. Madali po ba magpatawad ng kapwa? Hindi. But if you choose to forgive, you also release yourself from the negative effects of galit. Tama? So, hindi lang siya yung pinapalaya mo, but pinapalaya mo rin yung sarili mo. And then lastly, pray for protection. Yan po yung tinuturo ni Jesus using the Lord's Prayer. Okay po? Paliwanag. So how do we jumpstart our prayer life? Kasi syempre nakita po natin yung pamumuhay ni Kristo and alam na po natin ngayon, importante ang manalangin araw-araw, importante ang manalangin sa umaga, sa gabi. Importanteng ipanalangin lahat ng pinagdaraanan natin sa buhay. So paano po ba natin i-jumpstart
ang atin pong prayer life? Simple lang po. Let us always remember the word pray. P-R-A-Y. Ano pong ibig sabihin ng P-R-A-Y? Number 1, practice with little steps. Ano pong ibig sabihin? Huwag mong naisin agad na 1 oras kung pray, tapos wala ka namang ibang ginawa doon kundi magreklamo sa Diyos. Ang tagal naman ng 1 oras talaga, oh. So, ibig sabihin, dahan-dahan lang po. Pray 5 minutes, di ba? Ngayong week, 5 minutes ka. Next week, 10 minutes. Susunod, 15 minutes hanggang sa humaba na po ng humaba yung ating panalangin. Kasi ang important po dito, steady yung ating progress. So ano po yung practice with little steps. Letter R, remember God's promises. Ang hirap po kasing manalangin na miserable ka. Tama? Pero kung alam mo yung mga pangako ng Diyos, and you remember it while you are praying, Lord, sabi mo nga sa salita mo, di ba? Sabi mo sa Psalm, the Lord is my shepherd and I shall not want. O Lord, sabi mo, hindi na po ako mangangailangan pa ng kahit na ano, ikaw sapat na Lord. Tama po. So we remember God's promises. Napapagod ka na. Parang walang magandang nangyayari sa buhay mo. Jeremiah 33 verse 3. Call. I will answer. And I will show you great and mighty things that you have not yet seen. It encourages us to remember. It refreshes us to remember God's promises. So hindi ka po miserable na magpa-pray. What is letter A? Align your prayers with God's Word. Ibig sabihin, yung will ng Diyos sa buhay mo, God's Word yan, or God's will. No, align your prayers with God's will. Kasi hindi mabibigo yung panalangin mo kapag ang ipinapanalangin mo ay kasunod ng gusto ng Diyos sa buhay po natin. Maliwanag po. And then lastly, yearn for the Holy Spirit's presence. Asamin po natin, talagang ibuno po natin na Lord, naalala ko po si Jacob. Para minsan yung panalangin, ganun po sa isip ko. Yung panalangin, pakikipagbuno . Di ba? Yung hinawakan po niya, sabi to, angel of God o si God mismo. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko bine-bless. And alam niyo po, paano po bumitaw si Jacob? Ipinisil daw yung kanyang hip. Diba? Si Jacob, kaya nung sabi, si Jacob daw for the rest of his life, iika-ika. He was injured for life. Pero blines siya that moment. Ganun po yung idea ko when the Apostle Paul told us to pray earnestly. Habaan natin yung panalangin na talaga. Banatin nating maigi yung ating pananalangin, yung ating prayer life. So again, if you want to jumpstart your prayer life, remember to pray. What is pray? P, practice with little steps. R, remember God's promises. A, align your prayers with God's will. And Y, yearn for Holy Spirit's presence. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam niyo po, hindi po madali talaga ang manalangin. Hindi rin po madali ang mag-practice, no? Pero alam niyo, with proper meditation and proper time, proper love sa Panginoon, makakamit po natin ito. So, ngayong oras pong ito, nais ko po sana na lumapit po tayo sa Panginoon. Let us spend our little time with Jesus.
and ask Him. Kausapin po natin, Panginoon, sabihin po natin, Lord, I want to really jumpstart my prayer life. And I want to spend my time, majority of my time with you. Kasi, at the end of the day, mga kapatid, if Jesus prayed, si Jesus po ay nanalangin, bakit hindi po tayo nananalangin? Kung si Jesus po, ipinakita niya na importante po ang pananalangin, importanteng parte po ng kanyang everyday life ang panalangin, bakit hindi po tayo nananalangin? Kung si Jesus po, bago po gawin yung kanyang ministry, bakit po tayo nagmi-ministry without having a good prayer life? If Jesus prayed, we should also pray. Kausapin po natin ang Panginoon. And i-pour out po natin sa Diyos yung atin pong nararamdaman. Working in this place, I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every Come on, church. heart. Let's sing all I together. worship For one true King. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop You working, never Jesus. stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Yes, Lord. Lord, kahit na hindi po namin nakikita, hindi namin nararamdaman, you are still working. Salamat, Panginoon. We know that in our lives, you are working. You are changing our hearts. You are mending our broken hearts. Thank you, Lord Jesus. Kasi may mga tao mang nanakit po sa amin, but we know that you are there to love us forever. To give us a new hope, a new future, a new tomorrow. Kaya naman, Lord, we pray, Lord, as we lift our hands, as we lift our hearts, as we lift our voices in praise and in worship, Lord, we long for your presence in our life. Tulungan mo po kami, Panginoon. Turuan mo po yung puso namin na gustuhin po namin yung time namin to spend with you, that we would love it every minute. We savor every second of our lives and every time na meron po kaming quiet time with you. May it be a blessing. May it be a great time with you, Lord. And hindi lang po kabigatan at obligasyon, but a time to remember moments with our Lord, with our Savior. We thank you, Lord. Panginoon, sa inyo po nanggagaling ang lahat ng pagpapala. Kaya naman, Lord, I declare blessing sa akin po mga kapatid, financial, mental, physical, yung mga karamdaman man po kami, Lord. We pray na gamitin mo po ang inyong kamay upang pagalingin ang aming mga kapatiran na meron pong karamdaman. Maraming salamat po, Lord. Ito po yung aming samot dalangin. In Jesus' name. Amen. To God be the glory.